Ito ang Our Lady of Lourdes Grotto sa San Jose del Monte, Bulacan, na kung saan talaga namang dinarayo ng ating mga kababayang nananampalataya dito taon-taon. Pero bago yan, atin munang kilalanin at alamin ang hiwaga ang nasa likod ng simbahang ito. Ang pribadong lupaing ito ay pag-aari ng mag-asawang deboto ng Our Lady of Lourdes na sina Horacio Guanzon at Anita Guanzon. Ang simbahang ito ay may lawak na 25 hectares sa Grisville na dating kilala sa tawag na Barangay Gaya-Gaya. Ang simbahang ito ay ipinapagawa bilang tanda ng pagpapasalamat matapos himalang gumaling sa sakit na kanser ang kanyang asawa. Matapos nag-pilgrimage sa bayan ng Lourdes sa southwestern ng Pransya noong 1961. Si Ginang Anita Guanzon ay na-diagnose sa sakit na cancer sa uterus noong 1961 at binigyan na lamang ng doktor ng 6 na buwan upang mabuhay. At tinungo na nga ni Mrs. Guanzon ang Pilgrimage of Lourdes sa bansang Pransya noong June 29. Kasama ang kanyang asawa at anak at magaling na itong umuwi noong taong ding iyon at namuhay pa ng 3 dekada bago siya pumanaw noong March 31, 1990. Simula noong binuksan na ito sa publiko ay libo-libong mga deboto ang dumarayo dito, lalo na sa araw ng Semana Santa, upang magdasal at mag-alay ng bulaklak at mga kandila bilang pasasalamat at pananampalataya at pasasalamat sa mga natupad na kahilingan at pag-aalay na mataimtim na dasal sa harap ng mga estasyon ng krus ng The Rosary Hill. Sa likod na bahagi ng shrine na ito ay nakapaloob ang tubig na himalang nakapagpagaling at nagbibigay pag-asa sa mga taong may sakit, pisikal man o espiritual. Bukod sa maliit na kapilya ay mayroon din itong Rosary Hill na inagurahan ng isang Irish priest, Roman Catholic na si Patrick Peyton noong 1974. Dito inilarawan ang pagpako ng ating Panginoong Hesus, pagkamatay
at paglibing at pagkamuling pagkabuhay. Ang Our Lady of Lourdes Grotto ay isang perpektong lugar para sa mga nanampalataya at maglilinis ng kasalanan o pagninilay-nilay ngayong panahon ng Semana Santa. Ang simbahang ito ay talaga namang dinarayo pa ng ating mga kababayan na galing pa sa iba't ibang lugar. Taon-taon ay nakaugalian na nila na maglakad ng napakalayo tungo sa simbahang ito. Bukod sa mga deboto na nagpunta dito, ay sinamantala naman ito ng ilan ng mga maliliit na mga negosyante upang kumita. Sari-saring paninda makikita sa gilid ng kalsada, bagay na napagpapaalala sa atin taon-taon. Ngunit ang senaryong ito ay hindi mo na muling makikita sa simbahang ito. Bagay na mag-iwan ng tanong kung ito pa ba ay babalik o tuluyan nang maglaho. Sa kabilang banda ay maaari pa rin pumasok sa lugar na ito kahit hindi Semana Santa. Basta kumpleto lang ng requirements, magsuot ng face mask at face shield at mag-observe ng social distancing. Ayon sa aking nakausap, ay maaga pa para alamin kung ito ba'y muling magbubukas ngayong Semana Santa. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa susunod kong videos. Maraming salamat po.